Thank you, Madam Chair. Senator Trillanes, Closer to the microphone, please. nabasa ko po yung salaysay ninyo at nahilo ho ako sa dami ng zero sa mga halagang binabanggit ninyo. Kaya gusto ko pong linawin natin para sa kaalaman ng mga ordinaryong Pilipino na napakarami po ang nakikinig at nanonood po ngayon. No? Mr. Senator, binanggit po ninyo sa paragraph 23 at 24 na si Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyong piso mula kay Samuel Sami Uy. Tama ho ito, hindi ho ba? Yes, Your Honor. O naniniwala din po kayo na ito pong mga milyong-milyong pisong ito dahil lang po sa ang nagbigay po niya na isa Sami Uy, galing po yan sa droga. That part of the affidavit of the Honorable Trillanes? Yes. Yes, Your Honor. Okay, you may proceed. Yes, Your Honor. Okay. Nakalagay po dito sa number 35 ng inyong salaysay, ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at ng mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na nag-uugnay sa kanya kay Sami Uy at sa mga tinukoy na personalidad na sangkot sa droga o drug personalities ay lubhang nakababahala. Hindi lamang dahil ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din itong naglalagay ng malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ito po ay nabanggit po ninyo na malinaw. Yes, Your Honor. Oo. Now, ang sabi rin po dito, sinabi rin po ninyo na may mga payouts, nakalagay, na pumasok po sa bank account ni VP Sara na nagkakahalaga ng mahigit 22 million mula kay Sami Uy. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. At ito lang po yung nakita namin na nakapangalan sa kanya na manager's checks. Pero pag titignan po natin doon sa Annex A na isinumite, yung mga pumasok po na malalaking mga deposito ay tumutugma din dito sa March or April tapos October. So, ang conclusion ko po dito ay nung una cheque ang ibinibigay pero kinalaunan mga bank transfers na. Kaya yun po ang personal conclusion ko based dun sa mga movements na nakita namin sa bangko. Pero ito po maliwanag kasi manager's check po ito na nakapangalan po sa kanila, mga miyembro ng pamilya. Ito po naman, Madam Chair, Senator, no? Hindi lamang droga, kundi nabanggit po ninyo sa number 25, si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ni Duterte na siya namang iniugnay sa mga kontrobersya ng family at pogo. Gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga illegal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo Compound sa Porac, Pampanga. Ito po yung nasabi nyo, di ba? Yes, Your Honor. Therefore, pinapaniwalaan nyo rin po ba na hindi lang droga, kundi pogo rin? I believe so, Your Honor, kasi nag-diversify yung kanilang partnership nung COVID, nung malaking kinikita dun sa COVID, pati yung COVID, pinagkakitaan nila through the family. Tapos nung yung Pogo, windfall din yung pasok, nag-diversify din yung grupo nila
Sammy Uy, Michael Yang, sa Pogo rin po, Your Honor. Gusto ko pong, Madam Chair, gusto ko pong tanungin ang AMLAC kung meron silang mga record sapagkat nabanggit po ni Senator Trillanes lahat ng mga bangko dito eh. So I would like to find out, maaaring paulit-ulit po ang mga katanungang ito pero ito po yung napakahalagang malaman ng taong bayan. I'd like to find out from AMLAC kung natanggap ho nila lahat ang mga bank records na ito na binanggit po ni Senator Trillanes. Honorable Abante, please be reminded that the subject matter of our subpoena for AMLA are not bank records, but AMLA report Yeah. on covered and suspicious transactions. I stand corrected, Madam Chair. Pero yun po yung katanungan ko, baka mayroon pong covered o suspicious transaction dyan sapagkat napakalaki po ng halaga na sinabi ni Senator Trillanes na ibinigay po ni Sammy Uy at ibinangko. Gusto ko rin po malaman kung ito pong lahat ay nasa pangalan ni Vice President Sara. That is a question for AMLC, Honorable Abante. Unang-una po ay AMLC, yung mga bank transactions. Pangalawa po yung kay Senator Trillanes. The answer of the AMLC should be limited to what appears only in the report. Madam Chair, may I confirm whose transactions are we referring to? Because as part of the subpoena, we are only limited to disclose transactions of Vice President and her spouse. So for any other transactions, we are not, well, we don't have it with us and we cannot even disclose it because it's not part of the subpoena, Madam Chair. We defer to AMLC on that. The inquiries with the AMLC should be limited to the Madam subject Chair. matter of the subpoena. I am not fully convinced with the answer of the AMLAC on this. Yes, Honorable I would Abante, like to but be very much convinced on this, Madam Chair, because it is a serious talk. This is an impeachment complaint, Madam Chair. And we're not trying to make the Vice President guilty, but we are establishing probable cause in all of these proceedings, Madam Chair. can So, you make gusto ko your lang sabihin, question for I'm just- AMLC specific? Yes, gusto ko lang sabihin na hindi ako masyadong kumbinsido sa binabanggit ng AMLAC ngayon. Yun lang po ang gusto sabihin. Okay. Pangalawa, yung pong tanong ko kanina kay Senator Trillanes,